Investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control projects ipinagpatuloy ng Senado ngayong araw. Umano'y insertions na ginawa ni Congressman Zal Dico sa 2025 budget, isiniwalat ni Congressman Toby Tiangco. Baguio City Mayor Benjamin Magalong iginiit na dapat unahing imbestigahan si Ako Bicol Party List Representative Zal Dico sa issue ng maanumalyang flood control projects. Membership sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS na mga kumpanyang may kaugnayan sa mga diskaya, kinansela na ng procurement service ng DBM. Deliberasyon sa panukalang budget ng Office of the President agad na tinapos ng House Committee on Appropriations. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Han Manet nagpulong sa The Peace Palace sa Phnom Penh. Ilang mahalagang kasunduan, inaasahan, lalagdaan. At panibagong oil price hike ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 8, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Malapit na ang pangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bubuo sa independent body na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa flood control projects. Para kay Pangulong Marcos Jr., garapalan na ang nangyayaring korupsyon sa mga pinondohang infrastructure projects ng pamahalaan. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Naging emosyonal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang pag-usapan sa kanyang bagong podcast ang issue sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, hindi dapat napaparusahan ng isang ordinaryong tao dahil sa korupsyon o dahil sa problema sa sistema. Muling ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang galit sa issue at kinwestiyon kung bakit kinakailangang maghirap ang inosenteng tao samantalang ang iba naman ay yumayaman sa maling paraan. No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Samantala, malapit ng pangalanan ni Pangulong Marcos ang bubuo sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, ibibigay nila ang kinakailangang kapangyarihan rito upang epektibo nitong magawa ang kanyang trabaho. We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Dagdag ng Pangulo, lahat ay maaaring imbestigahan ng independent body, pati na ang mga mambabatas na maaaring sangkot sa issue. They will have the subpoena authority powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, they sasabihin, may sacred cow na naman o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Sa gitna ng mga hamon naman na kinakaharap ngayon ng administrasyon, ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya nagsisisi na naging Pangulo ng bansa. Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about it. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na dapat ibalik pa ng Kongreso sa sangay ng ehekutibo ang 2026 National Expenditure Program.
Ayon sa dating punong mahistrado, gawin na lamang ng mga mambabatas ang tungkulin nito na busisiin ang ipinasang panukalang budget para sa susunod na taon. Nagbabalik si Nel Mariboho. Nito lamang weekend, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan pinuna ang ilang mambabata sa House of Representatives na tila sinisisi pa ang executive branch sa issue ng budget process sa gitna ng usapin sa flood control projects. Sa huling bahagi ng pahayag ni E.S. Bersamin, sinabi pa niya na clean your house first. Paglilinaw ng Executive Secretary, ang inilabas na pahayag ay mula sa binuong konsensus ng mga miyembro ng gabinete at walang layon na lumikha ng gulo. Those statements that were issued by that single member of the House does not, of course, we are not comfortable with it because the executive is put in a bad light. So we had this consensus to come up with a unified statement. We did not provoke anybody. Giit ni E.S. Bersamin, hindi na dapat ibalik pa sa sangay ng ehekutibo ang 2026 National Expenditure Program. Taliwas anya sa pinapalutang na ideya ng ilang kongresista. And we just confronted that matter of a threat from one of the members of the House of Representatives to send back the NEP to the executive. Now, that has never happened because once we submitted the NEP, the executive has submitted the NEP, it's all now left to the processing by the House of Representatives. Ayon kay E.S. Bersamin, kung may nakita mang questionable sa mga ipinapanukalang budget ng ilang ahensya, dapat na lamang itong pagpaliwanagin sa budget deliberations. If you say merely red flags, it's okay because all you need to do, the Congress, is to call the relevant department in the executive branch and have them explain these discrepancies or these weaknesses. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Agad na tinapos ng House Committee on Appropriations ang deliberasyon sa panukalang budget ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kahit tinangka ng ilang miyembro ng minority bloc sa Kamara, napigilan ang nakagawiang parliamentary courtesy. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ilang oras lang tumagal ang deliberasyon sa panukalang pondo ng Office of the President para sa taong 2026. Ella, tumagal lamang ng mahigit 30 minuto ang deliberasyon sa panukalang pondo ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2026. Nagkakahalaga ito ng mahigit 27 billion pesos kung saan malaking bahagi ay para sa paghahanda ng pamahalaan sa chairmanship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa susunod na taon. Natapos ang pagdinig ng pasado alas 10:36 na ng umaga matapos pagbigyan ng manifestasyon ng ilang House members. Agad na tinapos ng House Committee on Appropriations ang deliberasyon sa panukalang budget ng Office of the President bilang bahagi ng long-time tradition na interparliamentary courtesy. Tinangka pa rin ng ilang miyembro ng minority bloc sa Kamara na pigilan ang pagsasantabi sa nakagawiang tradisyon. Alas 9:39 nang magsimulang mag-present si Executive Secretary Lucas Bersamin ng budget proposal ng tanggapan ng Presidente. Alas 10:10 naman ang pagbotohan ang mosyong i-terminate ang budget deliberation dahil sa long-time tradition. At 56 na miyembro ng House panel ang bumoto ng pabor dito, samantalang 5 ang hindi pabor at pinagbigyan nilang silang ipahayag ang kanilang manifestations. Nagpaliwanag naman si E.S. Bersamin sa inilabas nitong pahayag noong Sabado kung saan sinabi nito sa Kamarang clean your house first. Anya, hindi nito layuning paigtingin ang tensyon sa pagitan ng dalawang sangay ng gobyerno. Konsensus umano ito ng gabinete para igiit ang institutional separation mula sa Kongreso at hindi upang siraan ang Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Binigyang diin ni Senator Vicente Sotto III na imposibleng walang alam ang Senate President sa budget insertions sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Pinabulaan na naman ito ni Senator Juan Miguel Zubiri at tiniyak na hindi siya kailanman nakialam sa BICAM. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. 100% na alam ng mga Senate President ang insertions sa mga panukalang budget sa mga nagdaang taon. Ito ang tiniyak ni Senate Minority Leader Vicente Sotto III sa gitna ng mga issue ng umano'y substandard o ghost projects para sa flood control. Kasunod ito ng natuklasang red flag sa proposed 2026 national budget, partikular na sa flood control projects. Nakapaloob ito sa National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pondo mula sa sanghay ng ehekutibo. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Tito Sotto na noong siya ay nagsilbi bilang tagapangulo ng Senado, pinapayagan niya lang ang institutional amendments at hindi ang insertions. Paliwanag pa ng mababatas, kapag sinabing insertions ay isang tao o sino-sino lang ang nakakaalam. Habang ang institutional amendments anya ay buong Bicameral Conference Committee o BICAM at Senado ang nakakaalam ng mga panukalang pagbabago o proyekto. Sa BICAM, pinag-uusapan ang pagkakaiba ng bersyon ng panukalang budget ng Senado at ng House of Representatives. Bagaman hindi tiyak ni Sotto kung ano ang nangyari sa BICAM ng mga nauna pang taon, alam niyang mabigat-an niya ang nangyari sa BICAM noong 2024 hanggang 2025 at imposible rin anyang hindi ito alam ng Senate President. Nagsilbi bilang tagapangulo ng Senado si Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri noong 2022 hanggang 2024. Pinalitan siya ni Senate President Francis Escudero noong nakaraang taon. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Senador Mig Zubiri na nasa chairpersons ng Committee on Appropriations ang listahan ng mga pagbabago at kung sino ang nagpanukala ng mga pagbabago sa BICAM report. Hindi rin anya siya dumalo sa anumang small BICAM noong panahon niya bilang SP. Lahat din anya ng mga request ng amyenda ay ibinibigay sa committee chair at hindi siya kailanman nakialam sa listahan o humiling mula sa sinumang Senate member. Iginita man ng kapwa senador na isa publiko mga mababatas na nag-insert sa BICAM ng mga panukalang budget. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan diin ni Senate President Cheese Escudero na makabubuti ang pagbabawas ng pondo ng Department of Public Works and Highways upang maiwasan ang korupsyon. Ayon sa mambabatas, mas praktikal at makabubuti na tapyasan na muna ang pondong ilalaan para sa flood control at ibuho sa ibang mga sektor. Mula sa mahigit 881 billion pesos na panukalang pondo ng DPWH para sa susunod na taon, nasa 250 billion pesos nito ay nakalaan sa flood control projects. Paliwanag ni Senador Escudero, baha ang pondo para sa flood control na mas malaki pa sa pondo para sa mga bagong kalye at tulay, habang 13 billion pesos lang ang halaga ng mga kinakailangang bagong silid-aralan. Kung hahayaan anya ito, dadagsa ang kritisismo sa naturang budget. Inianunsyo ngayon ni Budget Secretary Amena Pangandaman na kinansila na ng procurement service ang membership sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS ng mga kumpanyang mga may kaugnayan sa mga diskaya. Bukod sa kanila, kasama rin sa posibleng kansilahin ang membership ng Wawaw Builders, Sims Construction Trading at iba pang contractors na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ang PhilGEPS ang nagsisilbing centralized online portal para sa lahat ng government procurement activities na nagpo-promote ng transparency, efficiency at fair competition sa mga transaksyon sa gobyerno. Ang pagkakatanggal ng membership sa PhilGEPS ay nangangahulugan na hindi na maaaring sumali pa ang isang contractor sa bidding sa anumang proyekto ng gobyerno. Isa sa focus ng House Infra Committee hearing sa September 9 ang construction companies na konektado sa mga diskaya. Tatalakayin din ang isang ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan na bunga umano ng budget insertion sa Bicameral Conference Committee para sa 2024 budget. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz.
Inihayag ni House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na pagtutuunan ng ikalawang pagdinig ng House Infra Committee ang mga construction company na konektado kay Sara Diskaya. Araw ng Martes, September 9, nakatakda ang ikalawang pagdinig ng Infracom. Inilunsad ang legislative inquiry para imbestigahan ang maanumalyang proyektong infrastruktura ng pamahalaan kabilang na ang mga kontrabaha. Kabilang ang construction companies na mga Diskaya sa top 15 contractors na nakakuha ng flood control projects ng pamahalaan. Ito pong darating pong pagdinig, I think there will be a focus on the Diskaya-related firms. No? Para makita ho natin yung mga, yung mga ginawa niya over the course of the years na from lumaki sila Pinoy administration, mas malaki sila sa panahon po niya President Duterte as admitted in the Senate hearing. Nagpadala na ng sapina ang Infra Committee sa mga contractor na no-show sa unang pagdinig, kabilang na si Sara Diskaya, may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Bukod dito, posible ring talakayin ng insertion o isiningit na 96 million pesos na halaga ng flood control project sa Plaridel, Bulacan, na ang contractor naman ay ang Wawaw Builders. Ito ang natuklasang Ghost Flood Control Project ni Public Works and Highway Secretary Vince Tison. Posible umanong isiningit ito ng miyembro ng Bicameral Conference Committee para sa 2024 National Budget. We would have to ask the members of the Bicameral Conference Committee of 2024, alam po ba ninyo kung sino po yung nag-propose nito pong line item po na ito for flood control sa Plaridel, Bulacan. So, necessarily, kailangan po naming maimbitahan yung po mga miyembro ng Bicameral Conference Committee, including former House Appropriations Chair Elizalde Zaldico and former Senate Finance Committee Chair Sonny Angara at yung lahat po ng mga kasama nila doon po sa Bicameral Conference Committee po na yun. Ayon sa tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante, nasa Estados Unidos si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na chairperson ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang grupo ng mga abogado na dapat isama sa Immigration Lookout Bulletin ang mga miyembro ng 2025 Small Committee ng House of Representatives. Kaugnay ito ng mga questionableng flood control projects. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Nag-issue na ang Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO para sa mga personalidad na iniuugnay sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Kasama na rito ang ilang opisyal mula sa Department of Public Works and Highways at mga may-ari ng contractor firms. Ngunit para sa isang grupo ng mga abogado na Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP, dapat ring isama ng DOJ sa ILBO ang 2025 Small Committee members ng House of Representatives. Sa pangunguna ni Congressman Zaldico, itong Co-en Company ay pinanghihinalaan sila yung mga pangunahing mga personalidad na nasa likod ng mga insertion sa 2025 budget. Ang small committee ay binubuo ng 4 na elected members na nagsasapinal ng institutional amendment sa budget report bago pagkasunduan ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee hearings. Ayon sa LCSP, dahil sa 2025 budget, naglabasan ang mga questionableng insertions, lalo na pagdating sa DPWH. Dapat bantayan na rin ang galaw ng mga dating miyembro ng komiting ito. Ilan dito ay itong mga insertion ay ito nga mga pinanghihinalaan at iniimbestigahan mga ghost projects ng mga flood control. So, bago pa man maisip ng mga mambabatas nito, magkasakit sila, sana mailagay na sila sa Immigration Lookout Bulletin.
Samantala, una nang kinumpirma ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na nasa labas na ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Si Co ang chairperson ng House Committee on Appropriations ng nakaraang 19th Congress. Ayon sa tagapagsalita ng HOR, nasa Amerika ngayon si Congressman Co upang magpagamot. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cambodia, makikipagpulong siya sa mga matataas na opisyal doon. Ilang mahalagang kasunduan naman ang inaasahang malalagdaan ng dalawang bansa. Mula sa Phnom Penh, Cambodia, naroroon ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok live. Nel, ano ang inaasahang matatalakay sa pulong ng Pangulo at mga opisyal ng Cambodia? Yes, magandang araw, Ella. May kaugnayan sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa ang tatalakayin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Bandang alas 9 ng umaga dito sa Cambodia, alas 10 naman dyan sa Pilipinas nang dumating dito sa The Peace Palace o Office of the Prime Minister si Pangulong Marcos Jr. Binigyan si PBBM ng arrival honors at personal na winelcome ni Acting Head of State ng Cambodia ni si Hun Sen, kung saan magkakaroon pa sila ng maikling pagpupulong. Matapos naman ito ay ang restricted meeting sa pagitan ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Hun Manet. Magaganap rin ang bilateral meeting ng dalawang leader. May 3 kasunduan ang inaasahang malalagdaan ng dalawang bansa. May kaugnayan ito sa paglaban sa transnational crimes, edukasyon at air services. Hihingi rin na suporta si Pangulong Marcos sa Cambodia para sa chairmanship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa taon 2026. Ella, hihintayin na lang natin yung ilalabas na detalye dito sa malalagdaan na kasunduan ng dalawang bansa. At bukas sa huling araw ng state visit ng Pangulo dito sa Cambodia ay magkakaroon siya ng press briefing kasama ang Filipino media delegation para naman sagutin ang iba't ibang mga issue at ukol nga dito sa kanyang state visit dito sa Phnom Penh. At yan muna ang ating update. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Isa sa mga dumalo sa hearing ngayon si Nabotas Lone District Representative Toby Tiangco, kung saan isiniwalat nito ang umano'y insertions ni Ako Bicol Party List Zaldi Co sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 budget. Mula sa Senado, kumuha tayo ng update kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano ang detalye ng mga inihayagan ni Congressman Toby Tiangco ukol sa budget insertion sa BICAM? Aga bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto, partikular na sa flood control project ang isiningit sa Bicameral Conference Committee o BICAM o maging sa mga small BICAM na siyang kung saan pinag-uusapan at pinagkakasunduan nga ang mga pagkakaiba sa bersyon ng Senado at House of Representatives para sa proposed national budget. Sa pambihirang pagkakataon, dumalo ang isang kongresista sa pagdinig ng Senado, partikular na dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, dumalo si Navotas Lone District Representative Toby Tiangco dahil hindi siya pinapayagan magsalita sa Kamara. Kapwa nagkasundo si Congressman Tiangco at Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, chairperson ng komite na dati ring kongresista, na sa kabila ng kanilang budget debates ay 4 na tao lang ang nagdedesisyon sa huli kung ano ang magiging panukalang pondo. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Zaldi Co, ang tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations,
Majority Leader of the 19th Congress and Minority Leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung Vice Chair ng Appropriations? Senior Vice Chair si Congresswoman Stella Luskimbo po. Sino po yung Majority Leader? Congressman Manix Delipe po, Your Honor. Minority Leader? Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang ilang proseso at termino sa anomalya sa flood control projects sangkot ng mga kongresista. Kinumpirma ni Representative Tiangco ang umano'y parking fee kung saan nakikiusap sa District Congressman na malagyan ng proyekto at pumapayag naman dito ang kongresista. Habang ang sagasa naman ay wala anyang magagawa ang kongresista kundi tanggapin ang proyekto sa ayaw o gusto. Bukod sa mga congressman, sinabi rin ni Tiangco na may mga proyekto ang mga party list na lumagpas sa limitasyon ng halaga ng kanilang proyekto. Anya, may limit lang na ang mga ito mula 100 hanggang 150 million pesos na halaga ng proyekto, pero may party list na nakakuha ng umaabot sa hanggang 20 billion pesos. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo? Naging 20 sa mga tweet. Magkano po yung nadagdag? Sangayon po dun sa inyong nakita. 17, ganyan. Di ba? From sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is si Congressman Saldico na 13 billion. Kinumpirma rin ni Senador Erwin Tulfo na mayroon siyang listahan ng mga kongresista na nasasangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Isusubmit niya ito sa Blue Ribbon Committee. Sinabi naman ng nakababatang Tulfo sa Senado na mas maganda na pangalanan ng mga sangkot sa anomalya at hindi puro mga taga DPWH at mga contractors lamang ang nadadawi. Kanina ay nagsalita na rin ang ilan sa mga contractor na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at isiniwalat nito ang pagkakasangkot nga ng ilang mga kongresista sa mga maanomalyang proyekto. At nadidiin dito si Congressman Zaldico. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dapat unahing imbestigahan si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico pagdating sa mga issue ng flood control projects. Para sa alkalde na convener ng grupong Mayors for Good Governance, si Ko ang susi pagdating sa mga issue ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctulero live. Grace, bakit itinuturing ni Mayor Magalong na susi sa issue ng flood control project si Congressman Zaldico? Yes, Ella, magandang tanghali. Itinuturing ni Mayor Benjamin Magalong na susi si Ako Bicol Party List Representative Elizaldico sa issue ng flood control projects. May direktang koneksyon si Ko sa mga kumpanyang kontratista na nakinabang sa mga proyekto. Giit ni Magalong, napakalaki ng pondo na dumaan sa grupo ni Ko na dapat sana ay naipatayo ng libo-libong bahay at socialized projects. Aniya, ang mga kasamahan ni Ko ay nagbubulag-bulagan sa anomalya sa kabila ng malinaw na ebidensya ng pakikinabang. Dahil dito, giniit ni Magalong na si Ko ang dapat unang imbestigahan bilang central figure sa kontrobersiya. Pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Magalong. Siya naman talaga dapat ang unang imbestigahan dyan. Siya naman ang susi talaga dyan. Diba? Ang problema, yung mga kasamahan niya dyan na tiwali, nagmamaang-maangan pa. Nakinabang siguro. Nagbubulag-bulagan pa sila. Alam naman nila kung sino yung mga involved dyan. Kilala nila lahat. Kulang na lang nga rito, banggitin ko pa yung pangalan ng iba. Pero next time na lang, doon ko na lang babanggitin siguro sa House. But for the meantime, dyan unahin yan siguro, yan si Mr. Saldico. Dahil siyang susi sa lahat, at alangan naman na gumagalaw lang yan, na hindi nalalaman ng boss niya.
Ayon pa sa alkalde, maraming opisyal ang posibleng sangkot kasama ang mga tiwaling kontratista at ilang matataas na tao sa DPWH. Binunyag din ni Magalong na kasalukuyang nagde-develop ang kanyang tanggapan ng isang website kung saan direktang makakapag-ulat ng ebidensya ang publiko laban sa korupsyon. Inaasahan na rin niya ang kanilang grupo na lalo pang titindi ang gagawing propaganda ng masangkot sa katiwalang ito para iligaw ang publiko at itago ang katotohanan. Well, I'm pretty sure na, ako confident ako na itong mga tiwaling politiko at kasabwat na rin nila yung kanilang mga kasamahan dyan sa DPWH, sa mga contractor, talagang nagpupool ng mga resources para maghahal ng mga mamahaling PR firms. At para talagang i-divert yung mga issue, gawa ng mga kung ano-ano na lang. Pero anyway, ang importante rito, nakatuon ang atensyon ng ating presidente dito sa flood control. At kita nyo naman kahapon, pati si Executive Secretary nagsalita na rin. Ngayon, sisiraan nila yan. Ganon din yung ginawa nila kay Congressman Toby Chanco. Sama-sama din itong mga people associated with Saldico. Ella, sa huli naniniwala si Mayor Magalong na magiging matagumpay ang investigasyon dahil personal na tututok dito ang Pangulo at ng Executive Secretary. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doc Tolero. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, September 9. Sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng piso at 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang piso naman ang magiging dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina at 70 sentimos naman na dagdag sa kerosene. Inanunsyo ng NLEX Corporation na pansamantalang isasara ang ilang linya sa Marilao Interchange Bridge simula mamayang gabi September 8 hanggang bukas September 9 para bigyan daan ang pagkakabit ng mga signage. Apektado ang Lane 1 ng northbound simula alas 10 hanggang alas 11:59 ng gabi mamaya September 8. Ang northbound Lane 3 naman ang sunod na isasara mula alas 12 ng madaling araw hanggang 1:30 ng umaga ng September 9. Southbound Lane 1 sa September 9, alas 2 hanggang alas 3 ng umaga at southbound Lane 3 sa September 9, alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Pinayuhan ng NLEX sa mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta habang isinasagawa ang naturang gawain. Tinalakay ngayong araw sa isinagawang public consultation ng Department of Transportation kasama ang Land Transportation Office ang panukalang pagtataas ng benepisyong makukuha sa Compulsory Third Party Liability o CTPL Insurance. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, nasa mga magkano naman ang magiging dagdag sa premium na babayaran ng isang kukuha ng insurance sakaling matuloy yung planong pagtataas ng benefits? Magandang tanghali, Aga. Patungkol sa benepisyo mula sa 200,000 peso limit liability, plano na itong gawing nasa 400,000 peso. Kanina isinagawa sa tanggapan ng Land Transportation Office ang public consultation para talakayin ang planong pagtataas ng coverage at premium. Kasama sa lumahok sa konsultasyon ng iba't ibang grupo mula sa transportation sector gaya ng public utility jeep, bus, private, motorcycle taxi at truckers. Sa ipinakitang draft circular mula sa 200,000 pesos na limit liability and death indemnity, gagawin itong nasa 400,000 pesos. At mula sa 500 pesos to maximum of 62,500 pesos para sa bodily injuries and fractures, gagawin naman itong nasa 2,000 pesos to maximum of 250,000 pesos. At dahil sa posibleng benefit claim increase, magkakaroon ng pagtaas sa premium ng tourist cars mula sa 740 pesos ay magiging 1,134 pesos na. Para naman sa taxi, jeepney, minibus,
mula sa 1,100 pesos ay magiging 1,686 pesos na. Mula naman sa 1,450 pesos ay magiging 1,632 pesos na ang premium para sa public utility bus at tourist bus. Wala naman magiging pagtaas sa premium ng motorcycle, trailers, tricycle na 250 pesos pa rin. 560 pesos sa pribadong sasakyan, 610 pesos pa rin para sa light and medium cargo vehicle at 1,200 pesos sa heavy cargo vehicle. Layo ng panukalang increase na maitaas sa makukuhang benepisyo ng mga naging biktima sa isang aksidente. Samantala, isa pa sa nakatakdang talakayin sa LTO ngayong araw ay ang pagkakaroon ng pagbabago sa proseso ng pagkuha ng driver's license. Aga maaari pa rin naman magkaroon ng pagbabago sa benepisyo at premium depende sa magiging resulta o feedback mula sa public consultation. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nasagip ng mga sundalo sa isang istasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang 3 mangingisda na 2 araw ng stranded sa gitna ng karagatan. Ang detalye hahatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang nangyari dyan sa mga mangingisda at nasaan na sila ngayon? Ella, napahiwalay yung mga mangingisda doon sa kanilang mother boat at nagpalutang-lutang dahil nga sa malalakas na alon sa dagat. At sa ngayon, hindi pa natin alam kung nakabalik na ito sa Batangas o nananatili pa rin sila doon sa West Philippine Sea, pero na-contact na ng mga sundalo yung kanilang mother boat. 3 mangingisda ang nailigtas ng Marine Battalion Landing Team 9 na nakastasyon sa isang detachment ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bandang alas 8:30 ng umaga ng linggo, nasagip ang mga ito at napag-alamang halos 2 araw nang nagpapalutang-lutang sa dagat. Kinilala ang mga naligtas na sina Romeo Carta, 50 taong gulang, Rogin Santillan, 28 taong gulang at Axel Gonzaga, 30 taong gulang. Bawang mula sa Barangay San Piro, Balayan, Batangas. Agad binigyan ng pagkain, tubig at medical assistance ang mga mangingisda para matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga ito. Kaagad ding nakipag-ugnayan ng Philippine Navy at natunton ang kanilang mother boat para masundo ang kanilang mga kasamahan. Ayon sa mga opisyal, patunay ito na patuloy ang pagtalima ng Philippine Marine Corps sa tungkulin na protektahan ang buhay ng mga Pilipino at tiyakin ang seguridad sa ating karagatan. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagpatupad na ng unang balasahan ang pamunuan ng pambansang pulisya. Kasama sa inilipat ng pwesto ay si dating PNP spokesperson at Directorate for Controllership Director Police Brigadier General Jean Fajardo na dinala sa Mindanao. Mula sa Camp Crame may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang detalye nitong ginawang reshuffle sa PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Inilipat nga sa Area Police Command Eastern Mindanao bilang deputy itong si dating PNP spokesperson at director ng Directorate for Controllership Police Brigadier General Jean Fajardo. Kasama ni General Fajardo sa APC Eastern Mindanao si Brigadier General Leon Victor Rosete na mula naman sa Area Police Command Southern Luzon, habang mula sa APC Southern Luzon ay inilipat naman si Major General Christopher Birong sa National Police Training Institute o NPTI. Si Police Major General Westrimundo Obinki naman ang inilagay bilang direktor ng Directorate for Controllership, kapalit ni Brigadier General Fajardo. Si Obinke ay kaklase ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa PMA Tanglaw Diwa Class of 1992. Aga, ang naturang reassignment ay epektibo noong Sabado, September 6. At kanina nga aga, sinabi ni Brigadier General Tuanyo na kung hindi magre-retiro
si General Fajardo sa January o kung mayroon pa siyang mahigit 1 taon sa serbisyo ay maaari pa siyang ma-promote bilang 2-star general sa kanyang posisyon ngayon. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nakaalis na muli ng Pilipinas si Royima Garma. Ayon sa ulat ng Bureau of Immigration sa Department of Justice, lumipad ito kagabi bilang turista patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Ang dating police colonel at former Philippine Charity Sweepstakes Office Chief ay dumating sa bansa noong Sabado, September 6 mula Los Angeles, California. Si Garma ay subject ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO noong pang November 2024 bilang person of interest sa magkahiwalay na kaso noong 2020 at 2016. Nagsimula na kahapon ang 2025 bar examinations sa 14 na testing centers sa buong bansa. Kabilang sa mga sumasailalim sa pagsusulit ang pinakamatandang examinee na may edad na 80 taong gulang. Hinikayat naman ni Bar Chair Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier ang mga examinee na huwag umatras at tapusin ang exams. Narito ang report ni Dante Amento. 13,193 ang kabuuang examinees para sa 2025 bar examinations. Pero sa unang araw ng exams kahapon, 11,437 lang ang aktual na kumuha ng pagsusulit o 86.7%. Ang bar exams ay isinagawa sa 14 na local testing centers sa buong bansa tulad sa Baguio, Maynila, Cebu, Davao at Iligan sa Mindanao. Suportado ng mga paaralan ang kanilang examinees sa pamamagitan ng bar operations kung saan binibigyan ng mga gamit ang mga examinee. You know, in law school, it has to be one family. That's why every time, every bar, there is bar operation. The bar operations are composed of the professors and all the students. They gather to cheer and to root for their examinees. And essentially, that's how they are being lifted and they feel that they are not one in taking the exams. This time, we're making sure that their only concern is to study and answer because everything had been taken care of. Batay sa datos ng Office of the Bar Chair na si Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier, ang pinakabatang kumuha ng exams ay 24 years old at ang pinakamatanda naman ay 80 years old. Kaugnay nito, hinikayat ni Bar Chair Lazaro Javier ang mga examinee na huwag umatras lalo na kung nakapag-exam na sa unang araw. Binigyang diin nito, walang dahilan para umurong. Anya, suportado nila ang lahat ng examinees na sana ay makapasa sa pagsusulit. Keep going. Keep going. Success is not a product of just one decision or one action. It's a series of decisions to show up and do your best. Okay? If they don't show up, that's it. It's the end of the line. But I want my babies to keep fighting till the end and win this challenge. Dagdag pa ni Lazaro Javier bilang bar chair, tiniyak niyang reasonable o makatarungan ang mga tanong sa exam batay sa prinsipyo at doktrina na pinag-aralan sa law school. Ang susunod na pagsusulit ay sa September 10 at ang huling araw ay sa September 14. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namangha ang mga Pilipino sa Quezon City at Marikina matapos masaksihan ang total lunar eclipse o blood moon kanina madaling araw. Tumagal ng 83 minuto ang astronomical phenomenon mula 1:30 a.m. hanggang 2:53 a.m. ayon sa Philippine Astronomical Society. Ipinaliwanag ng mga eksperto na nagiging pula ang buwan dahil nahaharangan ng mundo ang liwanag ng araw at nakikita ang kombinasyon ng kulay ng sunrise at sunset mula sa iba't ibang panig ng mundo. Huling naranasan ang total lunar eclipse sa Pilipinas noong November 8, 2022 at muling makikita sa March 3, 2026.
Dalawang magkahiwalay na aksidente ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Buendia Flyover at EDSA Bagong Baryo, Caloocan City. Naging katuwang naman ng UNTV Rescue Team ang Makati Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagbibigay ng tulong sa insidente sa Buendia. Ang detalye sa ulat ni Leslie Widem. Isang tawag mula sa isang concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue National Headquarters tungkol sa isang aksidente sa EDSA Bagong Baryo, Caloocan City nitong Biyernes, September 5. Kaagad na pinuntahan ng rescue team ang aksidente at nadatnan doon ang dalawang lalaking sugatan. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Nicole Democristo po from UNTV News and Rescue. Pumali po ba namin kayong tulungan, sir? Ano pong pangalan niya po, sir? Oliver. Oliver po. Okay po, Wait na po, kalma lang po kayo, sir. Tulungan po namin kayo. Tumama po ba yung ulo ninyo, sir? Hindi naman po. Yung likod niyo po. Saan po yung may ano po? Dito po. Pwede po namin i-assess po, sir. Nadatnan ng rescue team ang dalawang biktima na nasa gitna pa ng kalsada at halos hindi na makatayo. Ayon sa driver ng motor, galing sila ng kanyang kapatid sa check-up sa Lung Center at habang binabaybay ang Bagong Baryo, Caloocan City, pauwi ng kanilang bahay nang bigla silang masalpok ng isang truck. Sa likod po, tapos ang galit pa, nasa tamang daan nga daw sila. Kahit sabi mo nasa tamang daan kayo, sana nagmaraan kayo kasi hindi naman pares patag yung ibang daan eh. Di ba lahat ng daan patag, di ba? Nagmaraan kami, syempre yung daan, medyo motor lang dala namin. Nagol kami. Yung parang sinubsub kami ng malaking truck. Yung po kasing ang single na Honda Click, bumangga sa tagliran ko. Diretso po ako dito sa main road na ang Kaputang Monumento. Yun, bigla na lang kumalabog sa tagliran ko. Akit ako, tumilapo na lang po bigla. Binangga po kami sa tagliran. Isang diretso lang po ang tinutunguhan namin. Nagtamo ang driver ng motor ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan, sa pisngi at kilay, habang ang kapatid naman nito ay hiwa sa kanyang kamay, gasgas sa tiyan at pananakit ng kaliwang balikat. Ito po masakit po dito, sir. Ikagalaw niyo po, naiaangat niyo po. Saan kami makakita? Kunin ko po, sir, ha? Sige, sila na bahala doon, ha? Tayo ka. Sige, tayo. Kaya niyo po. Kaagad namang inassess, kinuna ng vital signs, nilinis ang mga tinamong sugat ng mga biktima. Nilagyan din ng sling ang nananakit na balikat. Matapos malapatan ng first aid ang mga biktima, ay dinala na ang mga ito sa Quezon City General Hospital. Good morning na pala. Ano nangyari? Gagambado sila dito ng tractor. Nadaanan ng UNTV News and Rescue Team ang isang vehicular crash sa kahabaan ng Buendia Flyover northbound pasado alas 12 ng madaling araw, September 5. Kinakasangkutan ang aksidente ng isang motorsiklo at Ford Raptor. Nadatnan ng team na nakahandusay ang dalawang lalaki sa kalsada. Nagtamo ang angkas na lalaki ng sugat sa siko, ulo at gasgas sa magkabilang tuhod na agad nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Pauwi na sa kanilang bahay ang 34 anyos na biktima nang maaksidente at nasagi ng sasakyan. Ang nangyari dito, may tumawag sa amin sa tower namin sa White Bay. So meron nga daw nangyari dito na disgrasya. So pagpunta namin dito, nakita na namin na yung motor kumaliktad. Tapos yung angkas ng motor, yung driver, tsaka yung nakangkas ng motor, yung nakahiga na rito. Tapos sugatan na sila. Ang driver naman ng motorsiklo na 33 anyos ay nilapatan din ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team sa natamo nitong injury. Katuwang ang Makati Disaster Risk Reduction and Management Office na rumisponde sa insidente. Dinala ang dalawang biktima sa St. Luke's Medical Center upang mabigyan ng karampatang atensyong medikal. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binisita ni Albay Governor Noel Rosal kasama ang binuon Task Force Quarry ang mga quarry site sa paanan ng Mayon Volcano.
Ito ay matapos na pansamantalang suspendihin ang operasyon ng lahat ng nagkakwari sa paanan ng Bulkang Mayon na itinuturong dahilan sa pagbaha na may kasamang lahar flow sa mga nalalapit na barangay sa paanan ng Bulkang Mayon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Salatandol live. Ryan, matapos ang kanilang assessment, ano ang kanilang rekomendasyon sa mga quarry site na nasa paanan ng Bulkang Mayon? Isela, magandang tanghali. Sa pagpunta nga ng quarry task force dito sa lugar ay mas nabuo sa kanilang desisyon na suspendido talaga muna itong pagkakwari dito sa paanan ng Bulkang Mayon upang maimbestigahan pa yung mga paglabag na ginawa at pag-aabuso dito sa paanan ng Bulkang Mayon at maaari pa na ma-extend ang suspension nito ayon kay Albay Governor Noel Rosal. Suspendido mula September 1 ang operasyon ng quarry sa paanan ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay. Layo nito na magkaroon ng proper audit at makita ang sitwasyon sa mga quarry sites na tinuturong dahilan ng mga pagbaha na may kasamang lahar flow sa ilang mga barangay malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Tulad na lamang sa nangyari sa Barangay Masarawag at mga kalapit pa nitong barangay sa bayan ng Ginubatan, Albay, nitong mga nakaraang araw kasabay ng sama ng panahon na naranasan sa lalawigan. Kahapon kasamang ininspeksyon ng binuong task force quarry kasama si Albay Governor Noel Rosal ang mga quarry sites sa Mayon. Dito nakita ng grupo ang mga nangyari sa 2 taon na pagkuha ng buhangin sa Mayon. May malalalim na gali ang natagpuan sa paanan ng bulkan na gawa umano ng mga quarry operators. Sa social media post ni Albay Governor Noel Rosal, dito sinabi ng gobernador ang pagkadismaya sa kanyang nasaksihan sa ginawang paglilibot sa mga quarry area. Gumawa pa umano ng sariling kalsada upang mas mapadali ang kanilang paglalabas ng buhangin mula sa loob ng sites. Naobserbahan ng task force ay ang pagpasok ng mga ito sa mga protected area ng Bulkang Mayon na bawal sana ang anumang operasyon. Ngayong araw inaasahang maglalabas ang Department of Environment and Natural Resources ng kanilang report sa mga nakita nilang paglabag sa mga quarry sites sa paanan ng Bulkang Mayon. Binalaan din ng lokal na pamahalaan ang mga operators na sangkot dito at ang mga magpipilit na palihim na kumuha ng buhangin na hindi na makaka-renew ng kanilang permit sa oras na mapatunayan ang kanilang tahasang paglabag. Yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Eda. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Mindanao, kabilang ang 8 bayan sa South Cotabato at General Santos City dahil sa walang tigil na ulan na may kasamang malakas na hangin mula Linggo ng gabi na nagresulta ng kanselasyon ng klase. Kabilang dito ang Surala, Tampakan, Polomolok, Tiboli, Tupi, Norala, Banga at Lake Cebu. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may banta ng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa kaya't pinapayuhan ng mga residente na maging alerto at agad lumikas kung kinakailangan. Sa North Cotabato naman, pansamantalang nahinto ang trapiko sa National Highway sa President Roxas matapos magmistulang ilog ang kalsada dahil sa pagbuhos ng ulan. Patuloy namang nagbabantay ang mga disaster officials sa mga ilog at daluyan ng tubig upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nagbitiw sa pwesto si Japan Prime Minister Shigeru Ishiba matapos ang serya ng pagkatalo ng Liberal Democratic Party sa mababa at mataas na kapulungan ng parlamento. Sa ilalim ng kanyang liderato, unang beses sa loob ng 15 taon na nawala sa LDP ang mayorya sa lower house at sinundan pa ito ng pagkatalo sa upper house noong Hulyo. Paliwanag ni Ishiba, tamang panahon ang kanyang pagbibitiyo matapos maisapinal ang kasunduan sa US tungkol sa taripa sa Japanese exports na tinawag niyang pambansang krisis. Nakatakdang pumili ng bagong leader ang LDP na otomatikong magiging Prime Minister upang tugunan ang krisis sa kabuhayan at tumitinding tensyon sa China.
Naglabas si US President Donald Trump ng last warning sa Hamas upang tanggapin ang alok na kasunduan para sa pagpapalaya ng mga bihag sa Gaza. Giit ni Trump, tinanggap na ng Israel ang kanyang mga kondisyon at binalaan niya ang Hamas na posibleng magiging resulta kung patuloy itong tatanggi sa kasunduan. Ayon naman sa Hamas, nakatanggap sila ng mga mungkahi mula sa US sa pamamagitan ng mga mediator at pinag-aaralan nila ito para sa posibleng ceasefire deal. Bahagi ng panukala ang pagpapalaya ng lahat ng natitirang 48 hostages kapalit ng libo-libong Palestinian prisoners at negosasyon para sa ganap na pagtatapos ng digmaan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6 na nagsasabi, Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sarili kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.